Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi niya po tinitignan ang ating bulok na kahapon, kundi ang tinitignan ng Diyos ay yung hangarin ng puso natin na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Sa umagang ito, may bisita po tayo, si Pastor Chat Barasi, kaibigan po natin na pastor sa UCKGC. You are very much welcome, Pastor, sa iglesia na ito ng Panginoon. God bless po. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay the reward of serving the Lord. What is the reward of serving the Lord? Ano nga ba ang gantimpala ng paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw? Alam nyo, maraming mga Kristiyano, no? Maraming mga Kristiyano, ayaw ko pong gamitin ang mga lingkod ng Panginoon. In general, maraming mga Kristiyano, mga ginigiliw, ang nami-misuse and abuse kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Marami ang sumusunod. Katulad po ang nangyari noong unang panahon nang nangaral po ang ating Panginoong Hesukristo. 5,000 taong kalalakihan, mahigit 20,000 tao ang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Sumusunod sila, mga ginigiliw, hindi dahil gusto nilang maglingkod, hindi dahil gusto nilang marinig, makita ang himala ng Panginoon, mga ginigiliw. Sumusunod sila dahil sa gantimpala. Sumusunod sila dahil sa pagpapala. Sumusunod sila dahil sa pagkain. Mga ginigiliw. Na hanggang ngayon, ganun pa rin ang kaisipan ng mga Kristiyano, mga ginigiliw, kung bakit sila sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang alam nila na ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, they will enjoy the full reward in this life, na may enjoy nila ang kayamanan ng mundong ito, mga ginigiliw, na sila ay payayamanin ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. That is not the very purpose kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Hindi po yun ang layunin ng Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao, upang tayo ay payamanin. Hindi po yun, mga ginigiliw. Dahil may kanya-kanya po tayong pagpapala na ibinigay ng Panginoon. Mapalad yung mga pinagpala ng Panginoon ng kayamanan. Dahil alam ng Panginoon ang puso ng isang tao. Alam niya na generous ang isang tao, kaya pinagpapala niya, mga ginigiliw. Pero hindi lahat ay para-parehas ng pagpapala na ito. Lalong-lalo na sa material na bagay, mga ginigiliw. Kaya, kung may inggit sa ating puso, kung kinakainggitan natin, lalong-lalo na kung tayo ay Kristiyano, kinakainggitan natin yung pagpapala na natatanggap ng isang kapwa natin na Kristiyano, mga ginigiliw. Alam nyo, yung inggit na yon, nagbubunga ng sumpa. If you are comparing yourself to others, sana meron din akong ganito. Yung
pagkukumpara na yon, mga ginigiliw, nagbubunga po ng sumpa sa ating buhay. Dahil kapag hindi po natin nakuha, natanggap yung pagpapala na yon, mga ginigiliw, gagawa tayo ng karahasan, magtatanim tayo ng sama ng loob sa ating puso. Magagalit pa tayo sa Diyos. Bakit hindi na lang, bakit wala naman, hindi naman ako yayaman, sumusunod naman ako sa inyo, Panginoon. Ganun po ang magiging kaisipan natin kung kinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Lord, bakit ang yaman niya, ako hindi? Kaya sinasabi ko po, meron po tayong kanya-kanyang pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Magiging generous tayo, kanya-kanya po. Pinagpala tayo sa pagkanta, pinagpala tayo sa music. Yun yung mga pagpapala na ibinigay sa atin na gamitin po natin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Hindi dahil because you serve the Lord God, you will enjoy the full prosperity in this life, in this world. Opo. Hindi dahil naglilingkod ka na sa Panginoon, isa ka ng pastor, payayamanin ka na ng Panginoon. That is not the very purpose of God, mga kinikiliw. Upang matanggap mo yung gantimpala, so that you will enjoy the full prosperity in this life. Kaya naglilingkod ka sa Panginoon. Nagkakamali po tayo, mga kinikiliw. Malalaman niyo po kung ano ang magiging gantimpala ng pagsunod po natin sa ating Panginoon, mga kinikiliw. Alam nyo, I remember nung baguhan po kami na pastor ng UCKGC. Actually, magsasampung taon na po kami na naglilingkod sa Panginoon. Yung first 3 years po na pagiging pastor po namin, 3 years or 4 years, hindi ko na matandaan, mga ginigiliw. No? Pag pumupunta po kami sa Kawayan, may monthly meeting po kami doon ng mga pastors, yung mga IUPJ at saka UCKGC. So pagkatapos ng meeting, isang araw po yun na meeting sa umaga is pagkatapos ng service, meeting ng IUPJ at sa hapon, UCKGC. Pagkatapos nun, uwian na po. Yun po yung dating ginagawa po namin sa Kawayan, mga ginigiliw. Kaya sa hapon, pag nagkakaroon po kami ng pagtitipon, no, pagkatapos na po yung pagtitipon na yon, nagpapaalam na po kami ng pamilya ko kasi malayo pa po ang uuwian po namin. Mabuti po yung mga kasamaan po namin doon. They are just adjacent in that place. Malapit lang po sila sa Kawayan, mga ginigiliw. Kami, magtra-travel pa kami ng Kawayan to Tugigaraw, lalong-lalo na yung sasakyan namin, hindi naman bago, mga ginigiliw, kaya medyo inaagahan po namin na nagpapaalam sa mga senior and admin pastor po namin. Kaya until such time na ganun ang ginagawa namin. Pero yung mga kasamaan po namin na servant, no, naiiwan po sila, kami palagi ang nauuna. Mga ginigiliw, kami palagi ang unang nagpapaalam. Until such time na dumating yung panahon na, ano kaya, bakit? Kami na lang palagi ang nauuna, sabi ko. Kaya one time, no, nung nagpaalam ulit ako kay Ma'am Vicky at kay Pastor Masli, Ma'am, Pastora, malayo pa po ang uuwian namin. Sabado po ngayon, bukas Sunday po, magpre-prepare po kami ng mensahe para sa Panginoon. Sabi ko po. Kaya nabigla ako nung nagbigay siya ng sobre. Nagbigay siya ng sobre sa akin. Pastor, kunin mo to, sabi niya. Ano po yan, ma'am? Basta kunin mo, sabi niya. Kaya kinuha ko po. Ano kaya yon, sabi ko. Kaya binulsa ko na lang hanggang makarating po kami sa Tugigaraw. May incentive. Meron palang pagpapala na galing pa sa mga
senior at admin pastor po natin, mga ginigiliw. Pero 3 years, 4 years of serving the Lord, hindi ko pa in-expect na may ganon. Hindi ko po tinignan na may ganon na ibibigay sila sa akin. Imagine yung distansya ng pagpunta po namin doon at sa pag-uwi, mga ginigiliw. Diba? Hindi ko naisip na magbigay man sila o hindi, maglilingkod at maglilingkod pa rin kami sa Panginoon ng aking pamilya, mga ginigiliw. Kaya pala, hindi pa umuwi ang mga kasamahan namin dahil meron silang hinihintay. Kaya nung nagtagal, ganun na rin. Pero hindi po. Alam ng Panginoon kung ano yung laman ng puso namin. Alam po ng Diyos kung ano yung laman ng puso namin. Kahit walang pagpapala. Because that is not the very purpose of God kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Yung mga lingkod ng ating Panginoon, Jesucristo nung unang panahon, mga ginigiliw, they suffered poverty. Opo, naranasan nilang kahirapan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi nila tinignan, Lord, maglilingkod kami dahil para payamanin mo rin kami. Hindi po. Kung babasahin po natin yung buhay ng mga Kristiyano nung unang panahon, dumaan sila sa matinding hirap, gutom, hubad. Anong ibig sabihin ng hubad? Hindi naman sila nakahubad siguro. Ang ibig sabihin ng hubad, wala na silang damit. Pero hindi yun ang naging sagabal, hindi yun ang naging dahilan para manghina sila sa paglilingkod sa Panginoon, kundi nagpatuloy sila hanggang kahit sa bingit pa ng kamatayan, even in the edge of death. Kung babasahin nyo yung buhay ni Pablo, yung kanyang karanasan, yung kanyang sinasakyan na bangka, halos nasira, lumalangoy sa dagat, maraming mga hayop ang kanyang na intercept, muntik siyang kinain, nilatigo, nagutom, nasaktan, umiyak. Paano natin ngayon sasabihin na yumaman si Pablo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo? That he enjoyed the full prosperity in his life when he is serving the Lord Jesus Christ. Kaya marami pa rin Kristiyano, mga ginigiliw, ang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo because ang alam nila na ang pagsunod, they will enjoy the reward in this life. Maraming na-scam. May mga galing sa ibang bansa, nag-alok sila ng mga sasakyan, 10 milyon, monthly na 15,000. Napakaraming Kristiyano, mga leader ng mga iglesia ang pumunta. Imagine, magiging milyonaryo ka, 10 milyon, tapos 15,000 monthly, may sasakyan ka pa. Maraming naloko na Kristiyano. Pumunta sila sa Manila, pinakain. Pero, bago mo matanggap yun, magbayad ka ng 50,000. Sabihin natin, 5,000 pastor yun. 5,000 times 50, magkano? 5 million? 10 million. Tapos nagpa-meeting ulit. Dagdagan nyo pa ng 20 para may pang-process tayo ng sasakyan na Hilux or Hi-Ace. Nagdagdag na naman sila. Hanggang nawala na. Nawala na. Pinicture-picture. Wala na yung 70,000 mo. Yun ang sinasabi ko.
Hindi yun ang layunin ng Panginoon. Kung babasahin po natin sa Korinto, mga kinikiliw, anong sabi niya sa Corinthian? Ang sabi ni Pablo, mga kinikiliw, sabi niya dito sa 1 Corinto 4:8, kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na pala kayo, kayo pala'y mga hari na at kami hindi. Sana nga'y naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo, sabi ni Pablo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak, pinakadukha sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan dahil sa kahirapan na kinakaharap nila. Isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal, alang-alang kay Kristo. Imagine, naglilingkod ka sa ating Panginoong Jesucristo, but you will not enjoy the full reward in this life, in this earth, the prosperity in this earth. Mahihina kami. Kayo naman malalakas. Hinahamak kami, kayo naman pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom. Meron ba siyang sinabi, hanggang sa oras na ito mayaman na kami? Meron bang sinabi si Pablo, hanggang sa oras na ito kami nagugutom? Nauuhaw at halos hubad. Walang damit. Hindi naman hubad na wala nang damit. Ganun ang hirap na kinakaharap ng mga apostol na ito, mga ginigiliw, na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sumusunod sila para payamanin sila ng Panginoon, kundi sumusunod sila dahil may nakalaan na gantimpala ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. At ang gantimpala na yon, mga ginigiliw, ay yung gantimpala na mamanahin natin ang kaharian ng Diyos. Yun ang sinasabi niya sa Lucas 6:22 and 23. Mapalad kayong mga dukha dahil mamanahin niyo ang kaharian ng langit. Sabi niya po. Kaya, hindi kayamanan ang ipinangako ng Panginoong Jesucristo nang siya ay dumating dito. Dalawa ang ipinangako ng Panginoon nung siya ay nagkatawang tao, mga ginigiliw. Unang-una, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Mahalin natin ang Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Lahat ng kalakasan mo. And love your neighbor as you love yourself. Yun ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi niya sa Matthew 6:33, na may misuse and abuse na naman nila. Yung sinasabi na naman niya sa Matthew 7, na ask, seek and knock, and you will find. Pagpapala na naman, hindi ang pagpapala na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay yung kanyang Espiritu Santo. Hindi kayamanan ang sinasabi niya. Bakit kung kayamanan, bakit hanggang ngayon ang daming pastor na naghirap? Ang daming pastor. Kaya magkakaiba.
Magkakaiba yung binibigay sa atin. Kung hindi ka man pinagpapala sa kayamanan ng Diyos, hindi ka naman nagugutom. Pero may kaayusan ng pamilya, pinagpala ka naman ng karunungan ng Panginoon. Di ba? Opo. End time blessing, malapit nang magbalik ang Panginoon. We will enjoy the end time blessing. Baliktad na naman ang pagkaintindi nila ang end time blessing. Hindi po material ang sinasabi na end time blessing. The end time blessing that Jesus Christ is promising is the salvation of our soul. Yung kaligtasan ng ating buhay at kaluluwa. Yun po, mga ginikiliw. Diba? Kaya ang sabi niya dito, basahin po, yung gantimpala na tatanggapin ng mga naglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay pangako ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, sa mga dukha, sa mga nagpapakahirap na maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Sabi niya po dito sa Lucas 6:20, 6:20. Sabi niya dito, tumingin si Jesus sa mga lagad. Pinagpala kayong mga dukha. Sinabi niya ba dito, pinagpala kayong mayayaman? Sabi ba niya, pinagpala kayong mga dukha. Sinasabihan niya yung kanyang mga lagad. Sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Oh, anong gusto mo? Yung kayamanan ng mundong ito, yung kaharian ng Diyos. Alam mo ang kaharian ng Diyos? I-explain ko sa inyo ha. If you are already in the kingdom of God, wag nating ipagpalit ito. Alam mo ang kaharian ng Diyos? Hindi ka na magtratrabaho. Wala na. Hindi mo na inip, ano kayang isasahin ko mamaya? Ano kayang trabaho ko na para may pang-allowance na naman ng mga anak ko punta sa school? Ano kaya? Saan na naman kayo ko kukuha ng pang-ulam? Wala na po. Yung mundo na ibibigay ng Panginoon sa atin, yung bagong mundo niya, yung bagong langit at lupa na ibibigay sa atin ng Panginoon na kanyang pangako, wala na pong kagutuman. Dahil nabubusog na tayo sa presensya ng Panginoon. Kung matanda ka, yung kutis mo, magiging kutis bata. Yung may kapansanan ka, sa kaharian ng Panginoon, kompleto ka na. Mukha kang bata. Kaya nga sabi ko kay Pastora ay sa kanina, Bill, you look beautiful. Sabi ko, gumaganda ka anak, sabi ko. Alam mo kung bakit? Because the glory is God. It's yours. Yung kaharian, yung kalwalhatian ng Panginoon, nasa iyo. Diba? And that is the reward of serving the Lord. That is the reward of serving the Lord. Lumalabas yung kalwalhatian ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Kaya nga, yung narinig nyo yung ikwinento ko noon, na may pinuntahan kami ni Pastor Lynn na isang office. Sa unang tingin ko sa babae na yon, hindi maganda. Hindi maganda. Alam mo kung para hindi mo off the record po ito, para kung gusto mo lang na hindi sana ma-offend yung isang tao, your beauty is like a household. Parang ganun yung pagpan mo eh. Parang ganun sana yung may halong panghuhusga at pang ano yun. Pero hanggang kumanta
Kumanta siya ng isang kanta ng Christian song. Habang kumakanta, tinitignan ko yung mukha niya, gumaganda. Grabe naman. Grabe, gumaganda na. Ang ganda na ng tingin ko nung kumakanta na siya. Sinasabayan ko na rin sa pagkanta. Sinasabayan ko na rin. Diba? Yung experience ko ito sa Manila, nung nag-load po ako sa PSS Line, may magandang paglolo na. Hindi pa ako Kristiyano noon, pinobola ko na. Talagang maganda. Hanggang natapos yung transaction ko doon, at nung lunch break na, pumunta akong kumain. Pagkatapos kong kumain, nung lumabas ako, yung nakita ko na magandang babae doon, andun sa labas, nagyoyosi. Nawalan na ako ng pangit pala, sabi ko. Kaya, alam mo yung babae, nakikita mo yung mga nagbe-babe na babae, kung ikaw ang lalaki, hindi magandang tignan, malaswa. Malaswa. Hindi maganda. Maruming tignan yung babaeng nagsisigarilyo. Lalo na pag umiinom ng alak. Hindi. Yun ang sinasabi ko. You will enjoy the reward of serving the Lord sa pamamagitan ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Imagine, di ka na magtatrabaho sa kanyang kaharian. Ang gagawin mo na lang doon, magpupuri ka lang sa Panginoon. Kakantahan mo lang ang Panginoon. Hindi na dito na kung saan ka naghahanap ng pera para meron kang pang-allowance ng mga anak mo. Wala na po. Wala na pong kahirapan doon. Ang dinadaanan mo, gold. Lahat ng kayamanan dito, andun lahat. Hindi ka na nagugutom. Kaya nga tinatawag natin ng ating Panginoong Jesucristo, He is our bridegroom. Wala nang mag-aasawa doon. Katulad ng mga ibang tao na misinterpret nila na kapag mag-asawa kayo dito, mag-asawa ka ulit sa langit. Hindi po. Tayo na sa langit, magkakapatid na tayo lahat doon. Yung anak mo, kung parehas kayong Kristiyano, magiging kapatid mo na yun. Ang asawa natin, our bridegroom is Jesus Christ. Anong nakapaloob na himala doon? Hiwaga ng salita ng Panginoon. Bakit ang ating Panginoong Jesucristo, He is our bridegroom? Bakit siya ang bridegroom natin? Dahil yung hinahanap mo na pamilya, yung hinahanap mo na asawa, hinahanap mo na kapatid, hinahanap mo na kaibigan, nasa ating Panginoong Jesucristo na lahat. Complete package na doon. Hindi mo na hahanapin ang asawa kasi nasa ating Panginoong Jesucristo na. Hindi mo na hahanapin ang kalinga ng isang ama, kalinga ng isang kapatid, kalinga ng asawa. Kasi nasa ating Panginoong Jesucristo na po ang lahat. Mawatan tayo, kabsat. Yun ang hiwaga ng salita ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, alam niyo mga ginigiliw,